Pinagbabawal ang technique ni brain slope. Unahin, susunod ang cut. Okay, 1, 2, 3, go! Wait lang. So yan mga lodi, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Ayan o. Ayan o. Ayan, napakaganda ng panahon. Headwind mga lodi. So toss tayo 50 km. Ito yung hen na kak natin. Ayan, pinapahinga ko lang sila. Ayan, ayan, ayan. Ito yung mga kak natin. Ayan. Ayan ang mga kak. At ito na may mga hen. Ayan mga lodi. So sa mga hen natin, baka meron na tayong ipapahinga dyan. Kasama siguro si Kim Cam. Basta pinag-iisipan ko pa. Baka ipahinga na natin si Kim Cam. Gagawin na nating breeder. Kasi kailangan natin ng young bird. O kailangan natin makabreed para next year. Tapos dito rin sa kak, meron na rin ako ipapahinga dyan. Tapos yung mga old bird lang na kak, yung paglalaroan natin sa long distance. Ayan o. Ito, dito tayo magtotos. Mga 50 km to mga lodi. Ayan. So ayan mga lodi, may iniispatan ako, gagawin kong loop ko mga lodi. Ito, itong lupa na to. Joke lang. Gandang pwestong maging loop to, tinan nyo, mataas, tapos kitang kita mo. Sus! Ano, sekretary, ipangutang na natin to. Kaya mga lodi, yung toss ko ngayon, hindi lang basta toss. Gagayahin natin yung pinagbabawal na technique ni brain slope mga lodi. Alam nyo ba si brain slope? Last race niya yata yun na long distance. Nag-send siya 700 km, jump sa 900 km, jump sa 1,200 km. Kak yung pang race niya pero walang paitlog yun. Yun nga yung pinagbabawal na technique ni brain slope nung nag-race siya. Namantakin mo 1,200 km, 5 lang sinin niya yata yun nung that time. Dalawa yung napauwi niya mga lodi, yung isa clock, yung isa na cut off na mga lodi. Bata, napakalupit. Walang yun, wala siyang kapares yung mga ibon nun, talagang condition lang. Magaling si brain slope eh. Pero gagayahin natin yung ginagawa niya na nagtoto siya. Isipin niyo kung paano yung paano niya na-motivate o napaganda yung condition ng mga kak. Kasi kak yung mga sinid niya nun sa 900 km eh. 900 km, nandun ako na, nakiabang ako sa kanya. 3 yata yun, sabay-sabay mga lodi, from 900 km. Si Sexy Tari nasa bakasyon nun eh. Kaya doon ako tumira kay brain slope halos nun. But anyway, yan, gagamitan natin ng technique ni brain slope tong pagtotos natin. Pinagbabawal ang technique ni brain slope. Unahin, susunod ang cut. Okay, 1, 2, 3, go! Wait lang. Yan mo muna mamaya na doon muna tayo. Ang ganda ng view dito mga lodi. Nilalamig na si Secretary, akin na yan. Ganda mga lodi. Nasaan na yun? Yun. Ayan na, ang taas oh. Ayan, hayaan mo natin yung lumayo yung hen. Saka natin susundan ng kak. Ayan, isipin nyo mga lodi, bakit unahin muna yung hen tapos susundan ng kak. Ayan, magandang magandang toss pag gaganyan. Hirap na hirap sila, tagal umiikot ah. Ayan, magandang toss to kasi dito rin kami nagtotos ni brain slope dati mga lodi. Mga 50 km to. Ayan, naalala ko talaga si brain slope, magaling talaga si brain slope sa sa conditioning. Yun lang masasabi ko, yun talaga yung technique niya. Ayan. Mantakin mo, nag-send siya ng ibon sa 900 km sa 1,200 km. Walang kapares yun mga lodi. Baga wala rin paitlog. Kasi normally pag mga ganong malalayo, nagsesend na sila yung merong day old na anak. O kaya may kapares. Pero siya, pucha, galing talaga mag-condition yun. Ayan mga kak. Ayan, mga 5 minutes ko nang pinakawalan yung hen mga lodi. Pero honestly talaga, ng observation ko pag mga long distance na, dapat ang ibon nasa condition talaga. Good health. Condition na condition para makauwi. Yung motivation, na lang yan eh.
bonus na lang yan. Kasi normally, ayun pa yung nakakasira minsan pag yung merong kapares, lalo pag kakak yung naghahabol. Stress yung ibon, pero pag ang ibon nyo, kondisyon na kondisyon, kung bloodline niya, talaga mga subok na sa long distance, tapos na kondisyon yung mabuti, uuwi talaga eh. Ayan o. Pahinga lang natin konti ito. Ayan natin yung kak, yung hen. Makalayo talaga. Ayan, ganda rin tong natin ngayon, toss natin, medyo malakas yung hangin na headwind. Tamang-tamang pagpag lang yan natin kasi preparation natin to sa 500 km. Thursday ang basketing. Ayan. So actually nitong Sabado meron kaming short race, mga nasa 180 km. Kaya lang hindi ko na kinarga. Kasi napansin ko yung ibon masyado ng bugbog dun sa last 2 race namin na 300 plus saka yung 400. Kasi nga nung 6 yung hindi club training pala yun, yung club training ko yung napansin nyo 6 hours lumilipad yung ibon, tapos sinakay natin ng 400 plus, pucha 6 hours din lumilipad. Yung race yung club training ko nun 100 km lang o 200 km, 6 hours nililipad, umuulan pa saka ma-wind mga lodi. Ganon din yung 400 plus kilometer, umuulan, kaya napansin ko, sabi ko mukhang bugbog na yung ibon. Saka ito talaga dito natin piniprepare sa 500. Alright. Ito tong lugar na to dati mga lodi, talagang pangarap ko tong lugar na to eh. Kaya lang malayo kasi to sa mga trabaho tong lugar na to sa ano namin. Pero ang ganda matira dito sa Pokeno na to. Dati nagtrabaho din ako dun eh. Diyan sa may bandang baba dyan, merong pagawaan ng whiskey pipeline. Ako nagawa dun mga lodi. Yan, ako cutting, fitting, welding, ako lahat. Yan. Ano nyo pala, subscribe nyo yung Team Uno. Yan, makapapanood nyo yung mga buhay-buhay ko rito sa sa New Zealand. Ito, gandang spot na itong ano na to, kung magkakaroon ka ng bahay dito. Ano, meron pa mini mountain, mga lodi. Oh, isa, tayo ka na dyan. Baligtad pa yung shoes mo. Baligtad din yung utak nito talaga yun. Pakawala mo na to. Joker ka talaga. Hey, pakawala mo na to. Hey, pakawala mo na to. Oh, pakawalan ko na to, Sam. 3, okay. Okay, preparation for 500. $100. Preparation 500 km. 1, 2, 3. Pagpagin mo, Sam. May mga kakuwi-uwi na. Ayun yung sikreto. Uwi yung kak, di ba? Parang kayo din yan pag yung misis nyo, kahit lasing kayo, gusto nyo umuwi kasi makakaldagan kayo pag di kayo umuwi ng bahay. Yan yung sikreto. At yung mga kak, dire-diretso. Yung head kanina, ikot pa rin. Okay, let's go.